Sabi nila, difficult roads lead to beautiful destinations. Madalas, kung anong hirap ang hinaharap natin sa buhay, may kapalit din na ginhawa. Katulad na lang ng pagbabiyahe patungo sa isang paraiso sa Palawan. A total of 10 hours travel from Metro Manila via air, land, and sea. Sa ganito kahabang biyahe, ano nga ba ang mapapala mo? Ito lang naman ang iyong madadatnan. Isang malaparaiso sa ganda. Pristine soft sandy beaches, crystal clear blue waters, at solid seafood experience. Teka, Pilipinas pa nga ba to? Oo, nasa Pilipinas pa tayo. Isang lugar sa Pilipinas kung saan mas malapit pa sa Malaysia kesa sa Luzon. At ang lugar kung saan ang mga tao naninirahan kasama ang mga... Dito daw may nakagat ng crocodile dito sa parte na to. Tinaguri ang the last of the last frontier. Bugs! Welcome to our next stop. Tara! 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 Dito na! Tara na! Tara! Tara na sa Balabac! While some chase luxury, our family craves adventure. Back in 2015, John and I set out on a journey traveling, exploring, and living our best lives. Young and free. Our world shifted as we built our little family, priorities changed, and the pandemic put our travels on pause. But as time passed, something was missing. The thrill of discovering new places. So we're back at it, but this time with our little crew in tow. Join us, the Francisco fam, as we embark on a mission to explore all 82 provinces of the Philippines, one stop at a time. This is Ishan, Kali, Ate Nora, John, and me, Sheena. Buckle up, we're after the next stop. If you're watching this episode, that means you've watched the first episode of our Balabac travel vlog. But in case you haven't, I suggest that you watch that first as this is already the second part of our Balabac vlog. Grabe, there's a lot to see in Balabac. That's why it's really hard to squeeze in everything in just one vlog. But I hope you're enjoying our vlog. And if you do, I hope you like, share, and subscribe to our channel so that we can provide you with more quality contents in the future. Ang dami nating ginawa on our first day. We've visited 7 spots on our first and second day. And now, we'll continue towards the 5th day. We've ended our first vlog in Onok Island. And on the second part of our vlog, we'll explore more islands. But for now, let's enjoy the morning beauty of Onok Island. Ganitong sitwasyon namin everyday. Nag-almusal kami ng may magandang view. Napakasarap talaga. Sino hindi mag-good vibe sa umaga pag ganyan?
Tapos after kumain, Dad, Tayong baso. talon sa malaking swimming pool. Tawag namin dito malaking swimming pool. Kasi blue. Isang malaking sandbar. Isang malaking sandbar. Kahit maglakad ka niyan hanggang doon sa dulo, babaw yan. So, kain na muna kami para nakapagpalit-ulit kami. Para pag umakyat yung tubig, ready na kami. Alam ko ang dami na namin pinakitang drone shots ng Onok Island. Pero dahil medyo makulimlim kahapon nung dumating tayo, napansin namin na ibang-iba na ang kulay ng dagat ngayong tirikang araw. Around 11 a.m. umalis na rin tayo sa Onok Island. The weather is so good and napakanipis ng ulap. So we decided to look for a good spot for us to free dive. Just 15 minutes away from Onok Island, we spotted an area with beautiful corals. After free diving, we went straight to our next island destination, ang Mansalangan Sandbar, which is 2 hours away from Onok Island. Sobrang puti rin ng buhangin sa Mansalangan Sandbar at kita nyo naman kung gaano kalinaw ang tubig dagat. Nung dumating tayo, hindi na nga natin nakita ang sandbar ng Mansalangan dahil medyo tumaas na rin ang tubig. Pero okay lang, kasi napakaganda pa rin ito. Grabe. Tingnan nyo naman, 360 view. 360 view yan, guys. Grabe naman ito. Ba't hindi mo mamahalin yung Balabak, diba? Paano hindi mo mamahalin yung Palawan? Napakaganda. Got to love you, got to love you, got to love you, yeah. Got to love you, 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 yeah. Got to love you. Nagpalipad lang tayo saglit ng drone at nagtampisaw sa dagat at eto na nga. Kakain na tayo ng lunch
sa gitna ng napakagandang view ng Mansalangan Sandbar. Kainan na. So, ito ay fish, sitaw. Ano yan, Dad? Chicken. Chicken caldereta. Wow. Kain na tayo. Hindi ng kulay, pulang-pula. Sa sinabaw ang gulay. Una yan, gulay. Una sa lista. Uy, shit. Sarap. Kain. Kain. Right after we ate lunch, we sailed again going to our next island destination. According to Chris, hindi ganoon karaming turista ang pumupunta sa island na to. Dahil na rin may kalayuan at kakailanganin talagang sadyain. This is the Arabella Sandbar. Medyo may kahirapan ng paglalakbay dahil rin sa mababang tubig o low tide. May tendency kasi na sumayad ang ating bangka, kaya paikot-ikot ang ating naging ruta. Leaving Arabella Sandbar has been very challenging for us. Nagsisimula nang bumaba ang tubig. Low tide na kasi dahil hapon na. Kaya nahirapan ng ating kapitan sa pagpapatakbo ng bangka. Iniiwasan kasi nating may matamaang corals o mga naglalakihang bato. Buti magaling ang ating kapitan, magaling umilag sa mga bato. Siyempre magaling din yung mga assistant na yan, no? Nagbabantay sila. Ayun, medyo pupunta na tayo sa malalim, kaya medyo less worry na. Ayan, ang gaganda din yan, no? Parang gusto kong kababain lang yun kasi may mga tayong. Hindi nyo nakikita dito sa camera, hindi ko sure kung nakikita nyo, pero ang ganda ng mga rock formations eh. Malalim na ata. Hanggang dun pa yan, no? Ayan po, andun yung blue line eh. Ayun, no, lino, oh. Oh. Ito, mga coral reef yan, no? Oh. Marami raw si urchin. Maraming si urchin. Pwede nga lang manghuli eh. Lalaki sa harapan, ismayan yung pwede. Hindi lang po sa sasakyan. Puso ang tulak. Pati sa bangka. Sa bangka din. Wala naman kaming engine failure. Ang problema, ang hirap na ilabas. Nalusot tayo sa ano. Ayan, ayan, medyo malalim-lalim na rito. Nagbublo na yung tubig. Ayan. Green na. Ayan. Ayun, malalim na. Ito na yun. Ayan, no. Ito, malalim na. Ayun, may isda, oh. Dami nun, ah. Yahoo! Ayan. Big salute to Chris, ang kapitan ng ating bangka. Bagamat nahirapan siya at inabot din ng halos 1 oras sa pag-iwas sa mga corals at mga naglalakihang bato, nagawa niyang makaiwas sa mga ito nang walang natatamaan kahit na isa. Nagpatuloy na nga tayo sa biyahe at malapit-lapit na rin lumubog ang araw. At ito na nga, nakarating na tayo sa Balabac Town proper.
Dito tayo matutulog for 2 nights. Marami tayong gagawin sa Balabac Town proper na dapat nyong abangan. Bukod sa may mga isla pa tayong pupuntahan, susubukan nating libutin ang town proper sa abot ng ating makakaya. Depende na rin sa oras na meron pa tayo. Habang naglalakbay tayo nakaramdam din kami ng onting gutom at uhaw. May nadaanan kaming tindahan sa town proper at dito nakita natin na 90% ng tinda nila galing Malaysia. At yan ay dahil ang Balabac mas malapit sa Malaysia kesa sa Luzon mismo. Dito naman tayo matutulog sa Julia Lodging House. Itong Julia Lodging House na siguro ang pinakamaganda at maayos sa Balabac. Don't get me wrong, marami din namang maayos na lodging sa Balabac. Pero dito sa Julia Lodging House, mas komportable dahil na rin sa bagong tayo ito, air-conditioned at may free wifi na rin. Last year. Last year wala pa yung hagdan mo yung ginagawa pa lang. Last year kami lang yung tao dito. No joke. Share ko lang. Yan. Sobrang basic lang ito. Wala kayong makikita ang lodging dito na merong TV. Hindi uso sa Balabac yun. Ito na yung pinakamagandang lodging dito sa Balabac kasi the rest, homestay lang. Homestay lang yung mga iba dito. So, ito, may electric fan. And meron siya ditong aircon. Malamig dito. As in, malamig dito. Malakas yung tubig. Malakas yung tubig. Kaya, pakita ko yung CR. Meron silang, meron silang Hot and cold water. Merong may bidet. Sobrang decent tong kwarto. And actually, looking at the bed, hindi pa rin siya laspag. Ganito namin siya pinuntahan last year. Ganito pa itsura niya right now. So, na-impress naman ako na well-maintained yung kwarto. Yan, may dalawang tuwalya. Tig dalawang pillow. So, 4 for 2 persons. So, yan. Ready to ligo na kami ni Daddy. Lumabas tayo ngayon kasi magdi-dinner tayo. Pupunta tayo kay Ate Helen, yung tour operator natin. Dito lang din kasi yung bahay niya. Pero dumaan tayo dito sa may barbecuehan. Ito kasi yung binabalik-balikan namin last year. chicken kebab. Chicken kebab. Pakita mo yun. Kahit nag-dinner na kami, babalik kami, kakain lang ng True. Hi, Mom. Hello. Ay, magkano pala yun, te? 70 po yung isang stick. 70. So, bayaran natin. Dalawa yung sa amin. Ano sa'yo, Mom? Ano kukuha niyo? Parang kita mo kay Ma'am, ATM, ha? Ma'am, wala ka. Oo nga, alam ko rin ba? Yan ba siya? Sino si ate? Yung mama nito. Pero ngayon parang maras na dyan. Dumiretso na rin tayo agad sa bahay ni Ate Helen after natin bumili ng barbecue sa tabing kalsada. Marami-rami din kaming napag-usapan ni na Ate Helen. Pero ibinida ko agad sa kanya yung experiences namin sa mga isla, lalo na sa mga pagkain na nahain niya sa atin. Sobrang solid talaga lahat ng pagkain na hinahain sa atin ni Ate Helen. Hindi tinipid at higit sa lahat, sobra-sobra pa. Pagkatapos kumain, umuwi na rin tayo agad at nagpahinga. Dahil maaga pa tayo kinabukasan para sa panibago na namang island hopping experience. So yun, good morning. It's our day 4 here in Balabac. And day 6 overall in Palawan. Yan, so ngayon, ito na yung huling araw ng tour namin in Ciudad. Ito na yung huling araw ng tour namin. Dahil kami ay uuwi na bukas ng Manila.
So, meron pa tayong last tour ngayon. 3 island pa yun. So, yun na yung pinaghahandaan namin ngayon. At papunta kami ngayon kay Ate Helen, yung tour operator namin. Kasi doon kami mag-aalmusal. Sa lugar nila, mas normal na may napapatay ng buhaya kesa sa taong napapatay ng tao. Kasi wala daw ganun dito na patayan or yung any crime related to physical harm, mga ganyan. Wala daw ganun dito, kaya safe sila nakakapaglakad-lakad sa buong island nila. So, dito, yung mga na nakakain or nakakagat ng mga buhaya, parang normal na lang sa kanila. Or parang hindi na siya news, kumbaga. Hindi na siya bagong balita. Yung mga asong kalye nga dito, ulam ng crocodile. Kumbaga parang yung mga crocodiles dito, nag-hunt sila sa gabi, lalo na kapag mga high tide, ganyan. Kapag may lumapit na aso, yun yung nagiging ulam nila. So, sinasakmal na lang nila yon dito sa area. Noong unang night natin, nagstay tayo sa Siksikan Island. So, wala kaming ka-idea na yung Siksikan Island pala is malapit doon sa bahay talaga ng mga buhaya. Kumbaga nest nila. Which is dito malapit sa Balabac Town proper. Ang kaso, itong mismong Balabac Town proper, ang pinakamalapit na island dito is yung Siksikan Island. Which happens na may mga times pala na nagagawi doon yung mga buhaya. Hindi mo sana nanakot kami. Siyempre, part pa rin ng island hopping yung Siksikan. Importante din na malaman yun. If pupunta kayo dito, importante na may knowledge din kayo ng ganun. Kasi nga, what if clueless kayo and you went daring dun sa gabi na parang nag-ikot kayo ng gabi kasi kala nyo safe yung island, yun pala. Diba? So, yun yung isang kailangan maging wari kayo. Yung pag-stay sa Siksikan Island. Though maganda yung lugar, maganda yung beach, maganda yung tubig, pero it's close. Malapit talaga siya sa nest. Kakain na kami na almusal. Pakita mo ngayon ano pansit. Wow! It's so init. Ako na yung background. Ako na yung background eh. Oo. Tapos ito, sinangag. Wow! At ito, longga at itlog. Napakasarap naman. Guys, paano hindi magkakaroon ng maraming buhaya dito? Yung mismong bundok, hugis buhaya. Pakita ko sa inyo. Ayan. Yun na sa likod. Yun, hugis buhaya. Diba ang galing? Ayun guys, nandito na kami ngayon sa Starfish Island. So, medyo may mga tao lang na iba. Pero hindi naman crowded. Hindi naman siya crowded. Pero may mga tao. Okay lang. Kasi, ito kasing area na to, pwede mo lang siyang dayuhin until 10 AM. Tapos beyond 10 AM, mataas na yung tubig. Actually, right now, medyo mataas na yung tubig. Papakita namin sa inyo yung tsura. Medyo may kataasan na siya kasi kapag mas maaga, sandbar lang talaga siya. Although I'm a fan of sandbar, pero not that much. Mas gusto ko yung may onting tubig para kita mo talaga yung linaw tsaka yung clear waters. Mas na-appreciate ko pag may onting tubig kasi maganda tignan tsaka mas naliliguan. So yun, ito ang meron dito dahil nga Starfish Island siya. Maraming starfish. Yun yung eksena dito. Napakaraming starfish. So, yun yung pinaka-attraction dito. Nakarating na nga tayo sa ating first island destination. And this is the Starfish Sandbar na matatagpuan sa Candaraman Island.
bago nga tayo umalis, may hindi inaasahang pangyayari. Drone namin. Basahin mo na! Basahin mo na! Basahin mo na! Purifying. Basahin mo pati loob kasi... Tanggalin mo yung battery! Tanggalin mo yung battery. Pinasok mga sa loob. Papasukin yan. Hindi yan waterproof eh. Sunog na. Oo nga, nasunog yung battery. Ilabas, tanggalin nyo kagad yan. Tanggal na. Di ba nagkasama? Wala pa naman nasunog. Hindi. Sir, nabasahin niyo, sir? Nabaso yan, nabasa yan. Ito na ano. Yan, hindi na pwede yan. Hindi na pwede yung battery na yan. Sige, nahugas mo maayos? Oo. Tingin muna natin. Diyan sa ibilad mo sa araw. Buti nakuha niya Nakuha niya. Nakuha agad ni Ryan. Kunin mo yung memory card. Amoy sunog. Amoy sunog. May sunog na. Pero ang galing natin natin narinig yung tunog niya. Basta talaga. Kaya nga, dumaan siya pero hindi natin alam na sa likod pala siya eh. Malay mo, blessing in disguise to. Diba ganun tayo mag-isip? Compensate. Compensate the feelings. Kasi The finances. Malay mo, may maganda, nalaglag siya para umangat ang blessing. Wow! Parang gawa tayo problema, solusyonan natin para tayo yung magaling, ganun. Ayos yun ah. Oo. Abis na tayo. Ako na lang. Yung sunscreen. Ganun din na. Pipikit na ako kasi sa restaurant. Sad ka? Andor to mamaya. Kiss mo, kiss mo. Sipod ako. Guys, wala na tayong drone. Pero may second option tayo. Ito. Pakita mo nga ba? Tayo, magpipita, mag-atras tayo. Magkababay tubig. Buti namin yung pagkirayan. Ito pala to. Meron pa yan! May haba pa yan! 3 meters lang to. Pero, Alam ko may haba pa yan. wala sa ganda. Sagad na, oh. Pwede na yan sa ngayon. Ano yan? Okay na to! Ayan na. Kanibungan Island is one of the lesser known but equally stunning islands in Balabac. Mapuputi rin ang buhangin dito. At crystal clear turquoise waters din. Kakaiba nga sa Kanibungan Island dahil marami kang makikitang pine trees. Kaya may kalamigan ng onte ang simoy ng hangin dito.
Yun. So, nandito kami ngayon sa Kanibungan, diba? So, nag-ikot-ikot kami. Sabi namin, kuha kami ng mga pictures and videos. At may nakita kaming swing. Tinamad na ang mga taong ito. Mga person. Tinamad na po yan sila mag-ikot. Dahil, you know, last day namin ngayon. Parang gusto kami pagpahingahin ng kalikasan. Kaya nilaglag na lang po yung ating drone. Hindi tayo makita pag ganito. Sobrang No, so okay lang naman. I mean, hindi ako sobrang sad. Sad ako pag iniisip ko na ipapa-repair siya. Ganyan, or bibili ng bago. Pero kung tatuloy mo kung sad ako kasi wala na tayong magamit ngayon, medyo hindi na kasi 2 island na lang yung naiwan. And at the same time, siguro kailangan din mag-relax muna kami ng bahagya dahil throughout our stay for the past 6 days, puro din kami leg work. Although, wala namang reklamo, pero siguro kailangan din ng kumbaga, pahinga muna, walang isiping ibang task na gagawin. Kaya to, ngayon yun lang kami nakita na ganito na na mahinga na nag-swing-swing pa. And dami namin napunta na may duyan. Dito pa namin napiling nagduyan, diba? So, yun. It is what it is. May seagrass. Seagrass ba? So, okay din dito guys. Kasi dito, may mga nagka-camping. Maraming may mga kubo na for accommodation. Meron ding mga tent. So, dito naman mismo sa island na to, hindi mainit yung simoy ng hangin. Kasi diba usually pag summer, mainit yung buga ng hangin. Dito hindi. Pagbaba nga ng boat, sabi ko, lamig ng simoy. Siguro dahil na rin, Maraming puno. makikita niya dito, may mga puno na yung panlamig, pine trees, mga ganyan. Merong mga iba't ibang klase ng puno dito na pang malamig talaga yung simoy. So, nakakatawa kasi kahit na summer, malamig yung simoy ng hangin dito. Plus, sobrang tahimik. Parang lahat naman talaga ng isla na napuntahan namin, tahimik. Bukod sa Onok na medyo may onting ingay kasi maraming tao. Pero, halos lahat naman talaga tahimik yung paligid. So, dito magagawa mo is snorkeling kasi may mga corals doon sa side na yun. Mamaya, magda-diving kami. Kasi wala naman tayong drone na mapalipad. So, yung ilalim na lang yung papakita namin. Tapos yan yung buong paligid, may mga tindahan, may mga cottages na pwede kayo ditong kumain, pwedeng tumambay, ganyan. Ganon, yun yung mga gawa dito. So, yun. Ikutin natin yung buong area. Natin lalamok, langaw. Ito ang ating putahe for today. So, we have gulay, big prawns, isda. Ayan, sarap. Salamat, kain na. Medyo may lang, walang hangin. Okay lang. Sanay tayo dyan. Pag wala tayong makain, yan na lang kainin natin. Makulit ka ha. Kinain. Pili tayo. Ano isda to? Ano? Ano pa yung tawag sa amin yung sabi nga talakitok. Talakitok. Sige. Ito ay talakitok. Fish. Kami niyan, fish. Ito sa'yo, Smo? Para tikim mo muna. Fish lang. Fish. Oo, kasi nga ang tawag. Ito. Fish. Yeah. Esda. Sa daddy. Sa'yo ito. At, oh my God. Oh. Kailangan ng gulay. Pampadulas. Pampa-healthy. In the midst of ano. Ay, dyan yung diba? Baon natin yung pineapple, no? You see that? Na yelo kaya din eh. Ibibida ko rin. Ito yung talakitok, guys. Sweet and sour talakitok. Kita. Hindi siya malalobster na higante, pero goods na siya. And I think the lasa is different from a normal shrimp da.
Nagkape lang tayo saglit at pagkatapos ay umalis na rin tayo para mag-freediving ng saglit dito lang banda sa Kanibungan Island. Bigla ko na-realize, grabe, ito na pala ang last day natin dito sa Balabac. Bugs! Medyo emotional ako sa mga oras na to dahil napamahal na sa akin ang Balabac. Kaya nga pangalawang punta na namin sa lugar na to. Hindi lang maganda ang lugar na to. Dito rin namin na-experience ang very welcoming nilang locals. Kagaya na lamang ng aming boatmen na sina Jason, Ryan, at Chris. Sa loob ng 5 days na pamamalagi namin sa Balabac, wala kaming mapipintas sa kanila. Never kami nakaramdam ng inconvenience dahil minimake sure nila na palagi kaming komportable. Ayun, so nandito na tayo sa last island destination natin for our Balabac tour. So, overall, ito yung pinaka-last stop natin. Sa dami-dami ng pinuntahan nating island simula day 1, ito na yung pinaka-huling island stop. So, yan. Si Daddy nakatitig lang siya sa kawalan kasi mamimiss niya to eh. Ayan siya, oh. Sarap din naman talagang titigan lang. Alam mo yung nakatingin ka lang doon. Tapos wala lang. Papaagos. Ganda. Tapos maaliwalas pa yung weather. Swerte namin kasi buong tour namin maaliwalas yung weather. May isang night lang na umulan yun sa Siksikan Island pero okay lang. Kagaya ng ibang isla, crystal clear blue waters din ang makikita mo sa Matangguli. Sayang nga lang dahil nasira ang ating drone. Pero ayos lang kasi nandyan naman yung ating mahabang pole for alternative. Ngawit na. Sige, bakit to? Ngawit na. Iba! Ngawit na mo, men. Sobrang taas niyan. Hindi masyado makita sa camera pero yan, naabak niya. Ito, tayo ako dun sa dulo. Magatayo siya sa dulo. Oh, Tantan! Mga bayan guys, oh. Insta 360 ba naman? Okay. Ayan, oh. Nandun yung Insta 360 sa ibabaw. United States dito ah. Yan ang itsura dito. Parang ano ah. Tawag doon? Human drone. Liberty ano? Statue of Liberty. Statue of Liberty. Umalis na rin tayo agad at hindi na nagtagal sa Matangguli Island. Habang naglalakbay pa uwi, nagkaroon kami ng chance para makahuli ng isda. Naka-play na. 7 minutes lang to. Ayun o. Yun. Haha. Sana wag bumitaw. Last time bumitaw eh. Ayun o.
Labas tayo ngayon. Dahil magpunta tayo kay Larayan. Punta tayo kay Larayan kasi susunduin natin yung lobster. Diyan po may nakagat na. Teka lang. Nakarang buwan lang. Yan. Ito may nakagat ng crocodile dito sa parte na to. Grabe, yan talaga maakit yan. Kasi meron parang ano, daanan siya. Ayan na ho. Yan ang may mga crocodile. Diyan madalas nakikita yung buhaya kasi marami po dyan aso. Yung mga aso po yung kinakain niya. Dami daw palang crocodile dito. Minsan aso, minsan tao. Depende sa kung sinong maispatan ng crocodile. Yun yung ulam niya ngayon. Oo. Ito, nalilig ko sila dito. Ano? Diyan po nakatira si Gisab. Jason? Bye-bye. Oo, bukas na lang. Kita ba tayo doon mamaya? Sige. Mamaya pa pala. Okay. Tapos yung bahay niya nasa subscribe po yan yung bahay nila. Nasa ilalim nun yung mga crocodile. Crocodile. Minsan paggabi. Nakikita na lang nila ganon. Casual na lang. Isa po nakabang doon sa Ang laki ang ng kwento po pala. doon, bata po kasi yun eh. Parang grade 6. Tapos, naglaro-laro. Alam mo ang bata. Oo. Tubig, naglaro-laro. Biglang sinakmal ang buhaya. Kasi na lang nakagat sa puwet. Hindi sa ulo, so nakapaglabas pa siya. Tapos, Ang galing yan, lumaban siya, bata siya. tapos swerte niya, marami siyang kasama doon. Oo. Nakakatawa po doon. Kasi no, habang kinakagat siya ng buhaya, lahat ng kasama niya tumakbo, lahat ng kasama niya bata. Oo. Ikaw siya, pag ako hindi mo tinulungan, papatay kayo ng tatay ko. Sabi ganon. Oo. Alam dyan yung mga kasama niya, Tinulungan siya. Oo. Yun, nakawala siya. Tapos, sa sobrang kamay niya, hindi niya sinabi sa nanay niya, sa tatay niya. Umuwi siya, nagpanggap ng tulog. Oo. Buong araw. May sugat siya. May sugat siya sa puwet. Nakita ng nanay niya, bakit dugo? Sabi niya, napako lang po ako. Napakawin yan, dami pa ako. Tapos, nung pumunta yung magulang niya sa mga kalaro niya, sabi niya, ay hindi pala siya nagsabi, nakagat siya ng buhaya. Gagi. Talaga. Ayan daw yung nag-iisang ospital nila dito. Maganda. Uy, maganda. Maganda. Parang resort ah. Malaki po yan. Yung misis mo dyan ang anak. Hindi po, sa bahay lang. Sa bahay na? Kasi ano po siya, may kaba. Tapat siya sa mga doktor. Hindi kasi kayo sanay dito, no? Opo, kasi bago lang to eh. Bago lang to. Opo, siguro mga 1 year pa lang. Kaya pala. yan or 2 floors. You know, parang may mga kwarto-kwarto pa dahil i-focus mo. Ayun, parang may mga kwarto pa doon. Ito po sa mga doktor po nila. Lounge na yan siguro. Diyan po sila nakatira na kasi yung mga doktor namin hindi taga dito. Ito, hindi natin sure Doktor at saka yung mga nurse Baka namin. may mezzanine sa loob to kasi Ito na mataas siguro yung ospital na hindi busy na nakita ko. Kung makikita mo, wala masyadong sasakyan doon. Wala mga taga-balabak na nagkakasakit gano'n. Wala akong makitang sasakyan na nakapark or anything. Walang ano, parang ayun, kumakaway pa yung yung nurse doon. Ay, ayaw namin ng padmet. Saan? Doon. Pero yun, ang galing kasi ang ganda. Ito na ang lobster. Bigyan na natin. Ayan. Mauna pa yung aso. Agoy. Ayan. Sige. Agoy. Good size na siya. Yun. Daddy, picturean mo nga din. Naka-port. Ay, cellphone mo na lang. Ano cellphone mo? Yan sila. Yung ganyan kasi guys na lobster. Hindi naman siya sobrang laki. Pero yung ganyan kalaking lobster sa mga napagtanungan namin. 3,000.
Nabili lang namin yan ng 1,000, 1 kilo. 1,000. So 1K. So ba around 1,000 lang. Ginawa na namin ni Daddy kasi sa ibang destination nga as in 3K, 4K yung ganong 1 kilo ng alimango. Dito napakamura. Yung mud crabs nila na meron daw alige, 200 pesos per kilo. Pero hindi kami naka-atsyempo kasi late namin naging kaibigan si Ryan. Nalaman. Pagbalik ko, yes. Linggo pati Martin. Pati linggo. Saan? Ano? Dala na ni Ryan. Sa Labia? Kala ko kapatid ni Ryan. Alin? Anak mo na. Oo, anak ni Ryan. Nagbisita sa lola. Nagbisita sa kano. Sarap. Sa sunod po talaga, papabalot po ako sa sunod ng tone-toneladang crabs. Kung alam ko lang po, kasi nagkwentuhan lang kami, casual lang nung tour. Na gusto namin ng crabs, may alam ka ba? Sabi niya sa amin meron. Dito kasi yung marami. Tanong kami magkano yung price, nagulat kami 150. Sabi pa namin, sure ka ba mud crab yan? O blue crabs? Kaya tinanong namin sabi ko di ako makapaniwala kasi mura lang until sinabi niya na may lobster na 1,000. Nag-go talaga kami. Oo, okay na kami. Okay na kami doon. Sa Manila, 6,000 yan. Sa Boracay nga, 6,000, 10,000 yan. Wala kang mahanapan na 1,000 na ganyan. If you're planning to go to Balabac, I suggest that you also explore the town proper. Balabac is not just about its beautiful islands. Marami rin kayong makikita sa town proper nito. We suggest exploring the historical sites or even go motorcycle riding. Makikita nyo yung other side ng Balabac na hindi pa nakikita ng karamihan. Pero bukod sa magagandang tanawin, worth it din experience with the locals. You get to learn more about their culture and tradition. Truly, Balabac has so much to offer. Ginabi na rin tayo sa daan, pero okay lang dahil dumiretso na rin tayo agad sa bahay ni Ate Helen. Para na rin lutuin yung lobster at para mag-dinner. Nadatnan nga natin ang kusina ni Ate Helen na busy. Jump pack sila ngayong araw. Napakarami kasi nilang guest ngayon. Pero heto na nga, nakahain na nga ang napakasarap nating dinner. Grabe, 'di ba? Good for 2 persons lang yan. Even last year nung hindi pa kami nag-vlog, ganyan na rin talaga mag-serve ng pagkain si Ate Helen. Ito na talaga ang ultimate seafood experience na hinahanap namin sa isang tour. Guys, nandito na yung pagkain natin. Sobrang dami. Pinakita ko na sa inyo kung ano yung nilatag sa atin ni Ate Helen. Disclaimer lang, hindi ito kasali sa package ng pagkain na ino-offer ni Ate Helen. Hindi ito kasama tong lobster ha. Ito ibinili namin talaga. Dito kasama sa food. Baka isipin nyo, nagsuserve talaga sila nito for free. Or for kasama sa package na hindi. Kami ang bumili nito dahil mura lang dito. Okay, so ito ang ating pagkain, napakadami. Sobra. Diyan mo ko palagyan. Reels. Paano ba ito di-open? Sorry, kasi alam nyo, first time namin makakain ng lobster. Kaya medyo, anga-anga kami. Paano ba yan? Ganyan. Buka mo lang yung gilid niya. Ito? Yan. Shit. Ako na. Uy! Ako na. Teka lang. Ang taba. Oh my God, ate. Cellphone ko ba ito, sir? Cellphone mo? Sa'yo ata. Nahanap mo ba? Ay, sorry. Oh, shit. Look at that. Look at Ito yung nahuli namin kaninang Look at isda. that. Look at the tanig. Alige.
Sarap sa bao. Tapos meron tayong Steam lang to guys. Steam lang to. Kasi mas lalabas yung lasa niya pag steam. Ayan po ang ating lobster na napakataba. At ang taba din ng nasa ulo niya. Yung taba ng lobster. Grabe. Grabe oh, shake hands. Grabe yung last night natin sa Balabac. Solid na solid. Pagkatapos kumain, nagpahinga na rin tayo agad dahil kailangan 5 AM nasa port na tayo. Dahil maaga ang biyahe ng speedboat papuntang Buliluyan Port. Napakaganda talaga ng Balabac. Sana nagandahan din kayo sa mga naipakita namin. Kahit pilitin namin pagkasyahin sa iisang vlog lang ang Balabac Tour, hindi talaga kaya. Dahil sa napakadaming magagandang isla na mayroon ng Balabac. Kung hindi nyo pa napapanood yung part 1, panoorin nyo na rin agad ngayon. We did our best para ipakita sa inyo ang kagandahan ng Balabac. Kaya sana naman, mag-like at subscribe kayo sa channel namin para na rin sa marami pang travel adventures with our family. O paano? Hanggang dito na lang. We're off to the next stop. See you!